So, kahit po anong panahon, ano pong sitwasyon ng ating buhay, lagi niyo pong tatandaan, ang Diyos ay tapat sa atin. Tayo po mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. Ang sabi po sa ating pag-aaralan, tandaan daw po natin na ang kabutihan po ng Diyos ay mamamalagi sa atin habang tayo ay nabubuhay. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan sa buhay, anuman po yung ating mga hinaharap, anuman po yung ating mga problema, mga pagsubok, kawalan at kahirapan, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mananatiling mabuti sa bawat isa sa atin. Hindi po siya sa atin magbabago at hindi ka po pababayaan ng Diyos. Basta't ang gawin lamang po natin ay magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag po nating titignan ang mga problema. Huwag po nating titignan ang mga anumang nangyayari sa ating buhay kahit po ito ay hindi maganda sa ating paningin sapagkat kahit kailan hindi ka po iiwanan ng ating Diyos. Ang kabutihan po ng Diyos ay mananatili sa kanyang mga anak. Ang sabi sa aklat ng awit, 136, talatang 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang dapat lamang po nating gawin bilang mga anak ng Diyos ay lagi po nating papurihan ang ating Panginoon. Lagi po nating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Bakit? Dahil yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos ay mamamalagi daw po sa bawat isa sa atin magpakailan paman. Pag sinabing magpakailan paman ay walang katapusan. O ba? Dito sa lupa, maging sa langit, kung tayo may kunin ng Diyos, mamamalagi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit ano po ang ating dinaranas o pinagdaraanan minsan sa lupang ito, lagi niyo pong tatandaan na ang pag-ibig po ng Diyos ay tunay at tapat sa iyo magpakailan paman. Wala naman pong tao hindi dumaranas ng problema. Lahat po tayo dumaranas ng problema. Minsan, kahirapan, dumadaan sa pagsubok. Pero ang lagi po nating tatandaan, may Diyos po tayo nakakampi at lagi pong mananatiling kasama natin habang tayo ay nabubuhay. So, kahit po anong panahon, ano pong sitwasyon ng ating buhay, lagi niyo pong tatandaan, ang Diyos ay tapat sa atin. Kahit nga minsan tayo ay hindi tapat sa Diyos, at hindi nga lang minsan, laging nagkakamali, laging nalalayo sa Diyos, pero lagi po nating tandaan, kung tayo man ay hindi naging tapat, ang Diyos ay laging tapat sa bawat isa sa atin. Hindi po siya nagkukulang, hindi po siya nagpapabaya, hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Kailanman ay hindi po nagkulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo lamang ang kulang-kulang. Umarap ka po sa salamin, tingnan mo mukha mo, sabihin mo, ako lang yata ang kulang-kulang. Pero ang Diyos, hindi nagkukulang kahit kailan. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya kung may problema ka, huwag mong isipin nagkulang ang Diyos. At kailanman, hindi nagkukulang ang Diyos. Pag iyan ay inisip mo na nagkulang ang Diyos, isa lang ang dahilan, ikaw ang kulang-kulang. At napakahirap po sa tayong kulang-kulang. Pag ang tao ay kulang-kulang, pasensyahin na po yan. Pasensyahin na kapag kulang-kulang. Kulang sa pag-iisip, kulang sa pang-unawa, kulang sa tamang pag-uugali. Yan po yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kahit gaano kalaki ang problema, hindi ka po maggagapi ng problema. Hindi ka po matatalo ng problema. Bakit? Dahil kasama mo palagi ang Diyos. Huwag ka lamang po padadaig. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, huwag ka pong aalis sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kapag umalis ka po sa paglilingkod sa Diyos, ahabulin ka po ni kamalasan. Kilala niyo po si kamalasan? Kilala po yan ng mga sinaunang tao, si kamalasan. Simula nung ako tumira sa bahay na ito, ay ako minalas na. Laging wala pira. Makunat ang pananalapi.
Yung kinalaman ng buhay, anong kinalaman ng bahay sa kamalasan mo? O baka ikaw ang malas? Kahit saan ka pumunta, nandun ang malas. Ang malas ko'y wala sa bahay. Ang malas ay nasa sa tao. Nasa sa taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ayun nga, Mari. Kami din. Simula nang kami lumipat sa lugar na ito, ay minalas-malas na kami. Parang ang kunat-kunat ng pamimera. Bakit? Nung ikaw ba ay nasa inyo? Nung hindi ka pa umaalis sa lugar mo, masagana ka ba? Di ba? O kahit saan ka pumunta, talagang may kunat? Nasa sayo kasi si kamalasan. Baka best friend mo na si kamalasan. Kaya kahit saan ka pumunta, minamalas ang buhay. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, aalis sa iyo si kamalasan. Ano po? Hindi ka po pwedeng samahan ni kamalasan. Dahil si kamalasan, hindi po yan sumasama sa mga anak ng Diyos. Takot po yan sa anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoon, kahit gaano kahirap ang buhay, nagtatagumpay tayo. Ano po? Kahit nasabihin natin nasa lugar tayo ng mahirap, tayo ay nakakatugon sa ating mga kailangan. Bakit? Dahil sinasamahan po tayo ng Diyos. Tandaan po natin, ang taong nasa Panginoon ay lagi pong kontento sa lahat ng bagay. At wala pong ibang dapat sisihin, kundi ang ating sarili kung tayo man ay nagkakamali o bumabagsak. Bakit? Dahil kahit kailan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Pero kung sobrang tigas naman ang iyong pagmumukha at ng iyong ulo, ano po, mas marunong pa tayo sa Panginoon, ay talagang hahayaan din po tayo ng Diyos. Kasi, tandaan po natin, mayroon po tayong free will na ibinigay ang Diyos. Mayroon po tayong sariling pagpapasya. Pwede po nating piliin ang masama at mabuti. Pwede po nating gawin ang gusto natin. Pero tandaan po natin, mga magulang ko, mga kapatid, nasa sa atin din po ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Kapag umalis ka sa Diyos, marunong ka pa sa Panginoon, bandang huli, magsisisi ka po dahil sa ikaw ay lumayo sa Panginoon. So lagi po nating pakatatandaan na sa buhay natin ito, iba't iba po ang mga dinaranas natin sa ating buhay. Minsan may kahirapan, minsan naman may kaginhawaan. Ano po? Minsan may sakit, minsan malusog ang katawan. At kapag tayo dumaranas ng hindi maganda, iniisip natin minsan, para bang hindi na ako sinasamahan ng Diyos? Ano po? Iyan naman po alam mo sa sarili mo kung sinasamahan ka ng Diyos o hindi. Kapag matigas ang ulo mo, talaga hindi ka sasamahan ng Diyos. Pero kahit na sa hirap ng buhay ay sumusunod ka po sa Panginoon, sasamahan at sasamahan ka po ng ating Diyos. Hindi ka po pababayaan ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga magulang ko, mga kapatid, lagi po ang Diyos nasa tabi natin. Lagi po natin kasama ang Panginoon. Sa anumang laban ng ating buhay, lagi mong kasama ang Diyos. Kaya walang dahilan upang hindi po tayo magtagumpay sa mundong ito. Dahil ang lahat ng anak ng Diyos na kanyang sinasamahan ay nagtatagumpay po sa anumang hamon ng buhay. Kapag hindi ka nagtagumpay, ay hindi ka sinasamahan ng Diyos. At kapag hindi ka sinamahan ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, sinasamahan talaga ng Panginoon. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, tandaan niyo mga kapatid, laging marami pong hamon ng buhay. Ang kagandahan lang, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kakampi mo ang Diyos. Ano po? Kasi yung ibang tao, hindi natin pwedeng asahan yan na kakampi sa iyo o sasamahan ka sa panahon ng problema. Pagka nga sumakit ang ngipin mo, hindi ka mabigyan ng may pinamik Pag pinaro ng kaso ka, hindi ka maabutan ng tosiran korte. Di ba? Minsan yung kasama mo pa sa buhay. Kamag-anak mo, anak mo, ano po, kaapelyedo mo, minsan kaibigan mo inakala mo, pagdating sa problema, wala na sila. Bakit? Dahil ang tunay na kaibigan ay ang ating Panginoon. At ang tunay na hindi mag-iiwan sa bawat isa sa atin, ay ang ating Diyos. Minsan ang mga tao na sa paligid natin, kahit na kaibigan natin, ay sumasama lamang kapag tayo ay mayroon. Pero pag wala na, iniiwanan na po tayo. Ang tunay na kaibigan, maasahan sa oras ng kagipitan. At iyan po ay ang ating Diyos. May mga kaibigan
na talaga namang masigit pa sa kapatid. Minsan, ano po, at may kaibigan naman na kaibigan lang kapag mayroon ka. Lagi po nating tatandaan mga magulang ko mga kapatid, ang mga tao sa mundong ito ay nagbabago ang isip. Nagbabago ang isip niyan. Pero ang Diyos, anumang panahon, anumang sitwasyon ng iyong buhay, lagi ka pong sasamahan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayong mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo umaayaw, hindi po tayo sumusuko sa mga problema dahil ang pangako ng Diyos, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya po walang dahilan upang tayo ay tumalikod sa Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan mga magulang ko at mga kapatid, ang kabutihan po ng Diyos ay mamamalagi sa iyo, sa akin, at sa bawat isa sa atin magpakailan paman. Kaya pag may problema, tuloy lang ang laban. Ano po? Huwag ka pong aayaw. Bakit? Dahil ikaw ay sasamahan palagi ng ating Diyos. So, sa salita po ng ating Panginoon, nawa po ay naging malinaw sa atin na ang kabutihan ng Diyos ay lagi pong nasa sa atin.